Amia Rodriguez sa ikalimang baitang. Ibabahagi ko po sa inyo ngayon ang tungkol sa iba't ibang paraan ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, ang mga katutubong Pilipino ay mayroon ng mayamang kultura at malayang nakapamuhay. Bagamat magkahiwa-hiwalay ang mga pamayanan dahil sa katangiang heograpikal ng Pilipinas, nahirapan ang mga Espanyol sa pagsakop dito. Ngunit nang lumipas ang panahon, napasailalim din sa mga dayuhan ang malaking bahagi ng bansa. Iba-iba ang mga naging paraan ng Espanya upang lubusang mapasailalim ang mga katutubo sa kapangyarihan ng Espanya. Ang Kristyanisasyon ay ang pagmimisyon ng mga prayle sa kolonya na kung saan hinikayat nila ang mga katutubo na tanggapin ang Kristyanismo. Ang krus ang naging sagisag ng pagpapalaganap ng Kristyanismo ng mga Espanyol sa Pilipinas. Maraming Pilipino ang sumanib sa Kristyanismo. Natuto silang magdasal, magsimba at magbasa ng Biblia. Nagkaroon ng formal na edukasyon at maraming paaralang Katoliko ang naitatag ng mga paring Espanyol sa ating bansa. Unang naitatag ang mga paaralang parokyal at mga paring misyonero naman ang naging unang mga guro. Itinuro dito ang relihiyong Kristyanismo, wikang Espanyol, pagsulat, pagbasa, aritmetika, musika, sining at paggawa. Ilan sa mga paaralang itinatag noong panahon ng mga Espanyol ay ang Kolehiyo de San Ignacio na itinatag ng mga Heswitang Praile sa Manila noong 1589 na ngayon kilala bilang Ateneo de Manila. Ang Kolehiyo de San Ildefonso naman ay itinatag ng mga Heswitang Praile noong 1595. Sa kasalukuyan, ito ay ang Universidad ng San Carlos. Unti-unting nakamkam ng mga dayuhang prayle ang mga lupang minana ng mga Pilipino sa kanilang mga ninuno. Ito ay dahil sa utos ng Hari ng Espanya na ibigay ang kahilingan ng mga prailing Agustino na magkaroon ng sariling pagkakakitaan upang hindi na sila umasa pa sa pamahalaan. Sa pamumuno ni Obispo Domingo Salazar, ibinigay ng Hari ng Espanya ang kahilingan ng mga relihiyosong pangkat na magmay-ari ng mga lupain sa Pilipinas. Kumuha ang mga pangkat na ito ng bayarang tagapamahala sa mga taniman na tinatawag na inkilino. Ang mga inkilino na karaniwang nagmumula sa mataas na antas ng lipunan ay nagbayad ng mga Pilipinong magsasaka na magsisilbi sa mga lupain. Sa mga hatian ng ani, kakaunti lamang ang napupunta sa mga magsasaka dahil sa malaking bahagi ng ani ang napupunta sa mga inkilino at praile. At dahil sa hindi makatarungang trato ng ibang praile sa mga Pilipino, maraming lumaban at tumalikod at bumalik sa pagiging pagano. May mga paghihimagsik ding naganap dahil sa relihiyon. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, ang Kristyanismo pa rin ang pinakamalaking pamana ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Dahil sa magkakalayo ang mga pamayanan, naging suliranin ng mga Espanyol ang pagkontrol ng mga katutubo. Ang reduksyon ay ginamit ng mga Espanyol upang mailayo ang mga Pilipino sa kanilang mga lupain at magsama-sama sila sa isang permanenteng lugar. Ang paninirahan sa pueblo ay batay sa pilosopiyang Bajo el son de la campana o sa ilalim ng tunog ng kampana. Lahat ng naninirahan sa pueblo na naaabot ng tunog ng kampana ay dapat maging Kristiyano. Mga mabuting epekto ng reduksyon. Natuto ang mga katutubo ng mga bagong teknolohiya sa pagtatanim tulad ng paggamit ng araro. Mga masamang epekto ng reduksyon. Nalayo sila sa kanilang mga kabuhayan, nawalay sa mga kamag-anak at napilitang sumunod sa mga patakarang Espanyol. Intramuros ang tawag sa lungsod na itinatag ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1571. Ang Intramuros o Walled City ay kilalang sentro ng pamahalaan, ekonomiya, relihiyon at edukasyon noong panahon ng Espanyol. Nakaluklok sa Intramuros ang Katedral ng Maynila, ang mga simbahan ng San Agustin, Santo Domingo at San Ignacio, mga eskwelahan tulad ng Lumang Ateneo de Manila, Kolehiyo San Juan de Letran na dating Universidad ng Santo Tomas at naroon din ang Plaza de Armas o Plaza de Roma. Encomienda. Ito ang unang patakarang pangkabuhayan na ipinatupad ng mga Espanyol sa ating bansa.
Ang enkomyenda ay ang malawak na lupaing ipinagkaloob ng hari ng Espanya sa mga Espanyol upang pangasiwaan at paunlarin. Ang sistemang enkomyenda sa kolonya ay nagsimula ayon sa kahilingan ni Miguel Lopez de Legazpi na nooy Gobernador General. Hiniling ni Legazpi sa hari ng Espanya na gantimpalaan ang serbisyo ng kanyang kawal na nakatulong sa pagpapalaganap ng kolonyalismo. Tinatawag ang kawal na ito na conquistadores. Sa ilalim ng sistemang enkomyenda, ang lupain ay hindi pagmamay-ari ng enkomendero. Sila ay binigyan ng partikular na teritoryo upang pamahalaan sa loob ng 2 hanggang 3 henerasyon. Mga masamang epekto ng enkomyenda. Maraming enkomendero ang nagmamalabis at madalas nasasaid na nila ang produkto ng kabuhayan ng mga tao. Mga mabuting epekto ng enkomyenda. Nagkaroon ng enkomendero na siyang nangangalaga at tagapagtanggol ng kanyang nasasakupan laban sa mga kaaway. Siya rin ang nagpapanatili ng katahimikan at kapayapaan. Ang halimbawa ng enkomyenda ay ang vegan sa Ilocos. Noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol, nang matapos ni Juan de Salcedo na kilalang manulupig na Espanyol ang matagumpay na ekspedisyon at pagtuklas sa norte, ay ginantimpalaan siya ng hari ng Espanya para sa kanyang paglilingkod. Ibinigay sa kanya ang lumang lalawigan ng Ilocos bilang kanyang enkomyenda. Nang siya ay naging enkomendero na at hustisya mayor ng Ilocos ay nagbalik siya sa Vigan na una niyang natuklasan noong June 12, 1572. At noong Enero 1574, nagsama siya ng mga misyonerong Agustino upang mangaral tungkol sa Kristyanismo at itinatag niya ang Vigan bilang isang Kastilang lungsod upang mangibabaw sa mga kalapit bansa ng Pilipinas. Maraming matatandang gusaling na ipatayo, ilang taon na ang nakalilipas, ang makikita pa rin sa lungsod ng Vigan sa kasalukuyan. Ang sistemang tributo. Sa pagpapatakbo ng bansa, malaki ang kanilang gugugulin at nangangailangan ng malaking pundo. Kaya bumuo ang mga Espanyol ng patakarang mapagkukunan ng salaping magagamit ng pamahalaan. Isa na rito ang paniningil ng tributo. Pinagbabayad ang mga Pilipino noon ng iba't ibang uri ng buwis. Ilan sa mga masamang epekto ng tributo ay, ito ay lalong nagpapahirap sa mga katutubo. Ang mga nakolektang tributo ay napunta sa bulsa ng mga opisyal at kaparian. Sa bandala ay napilitang ipagbili ang mga produkto ng mga katutubo na hindi naman nabayaran ng maayos. At doble ang pahirap ng dulot ng sedula personal sapagkat kailangang dala ito lagi ng mga katutubo saan man siya magpunta. Narito naman ang mga mabuting epekto ng tributo. Nagkaroon ng pundo para sa sandataang lakas. May panusto sa mga gastusin ng Espanya tulad ng ekspedisyon, diplomatikong pakikipag-ugnayan, pensyon ng mga sundalo at iba pa. Sa kasalukuyan ay maikukumpara natin ang tributo sa buwis o tax. Ito ang halagang ipinapataw ng pamahalaan sa mga ari-arian, tubo, kalakal, serbisyo at iba pa. Ito ay inilalaan ng gobyerno sa pagpapatayo ng mga gusali at infrastruktura na makatulong sa mga mamamayan at ginagamit ito upang mapaganda ang komunidad. Ang mga iba't ibang uri ng tax o buwis ay ang tariff, sales tax, buwis ng kita, percentage tax, professional tax, value-added tax, community tax, excise tax, at buwis ng ari-arian. Ito ay nakakatulong upang lumago ang ekonomiya at kasabay nito ang pagyaman ng isang bansa dahil sa mga buwis na natatanggap nito. Kapag hindi nagbayad ng buwis, ay maaaring bumaba ang estado ng ating ekonomiya dahil konti lang ang buwis na ginagamit ng gobyerno sa pagpapaunlad ng komunidad. Ang sistemang polo y servicios ay sa pilitang pagpapatrabaho sa mga lalaking may edad na 16 hanggang 60. Ang tawag sa mga nagtatrabaho sa polo y servisyo ay mga pulista. Sila ay nagtatrabaho ng 40 araw sa pamahalaan, ngunit ibinaba ito sa 15 araw noong 1884. Mga masamang epekto ng polo y servicios. Maraming pulista ang nawalay sa kanilang pamilya, napabayaan din nila ang kanilang sariling kabuhayan, kung kaya ay humina ang agrikultura at nagdulot ng pagkagutom at pagkamatay dahil sa kakulangan ng pagkain. At dahil sa labis na pagpapahirap na naranasan ng mga pulista,
at pang-aabuso ng mga opisyal, marami ang nag-asa laban sa sistema. Ang halimbawa nito ay ang pag-asa na pinamunuan ni Juan Agustin Sumoroy sa Samar laban sa mga Espanyol noong 1649 hanggang 1650. Mga mabuting epekto ng Pulo y Servicios. Maraming gusali at mga tulay ang naitayo dahil sa sistema. Ang halimbawa ng mga gusaling na itayo sa sistemang Pulo y Servicios ay ang San Agustin Church na matatagpuan sa makasaysayang pader ng Intramuros, Manila. Ito ang itinuturing na pinakamatandang simbahan sa Pilipinas na gawa sa bato o adobe stones noong 1607. Isa sa pinakamatibay na bato sa panahong iyon. Ito ay dinisenyo ni Juan Macias, isang arkitekto. Ang simbahan ay itinayo sa pagitan ng Calle Real at Santa Lucia Street. Ang construction ng simbahan ay nagsimula noong 1587 at nakumpleto noong 1607 sa ilalim ng pamumuno ng Agustinong Pare. Ang simbahan na ito ay nalagpasan na ang maraming lindol at mga man-made na disaster tulad ng British occupation noong 1762, Spanish-American War noong 1898, at Japanese invasion noong 1942. Ang lumang simbahan na ito ay sumasalamin sa mayamang kultura ng Pilipino. Ang Puente de Malagonlong o Malagonlong Bridge sa Tayabas, Quezon ay ang pinakamahabang stone bridge ng mga Espanyol dito sa Pilipinas. Ito ay ginawa noong 1840 sa ilalim ng pangangasiwa ng kura paroko ng Tayabas na Padre Antonio Matios at natapos noong 1850. Isa sa mga nalalabing tulay na bato sa bansa na ipinagawa noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Malaki ang naging papel na ginampanan ng mga tulay sa panahon ng pananakop. Tulay din ang naging daan para makabuo ng mga pueblo at ng kalaunan makapagpalaganap ng Kristyanismo. Ang mga infrastrukturang ito ay isang pepeng saksi sa kasaysayan noong unang panahon na hanggang ngayon ay nariyan pa rin nakatayo at lumalaban sa lahat ng baha at lindol.